Kaibigan, huwag ka na munang lumabas ng inyong bahay, maliban na lang kung bibili ng pagkain o may emergency. Tandaan ang mga sumusunod. Kung kailangang lumabas ng bahay ngayong may enhanced community quarantine, magsuot ng mask. Siguruhing may 1 metro ang layo sa ibang tao. Magdala lagi ng alcohol o alcohol-based hand sanitizer. Huwag hawakan ang iyong mukha. Bago naman pumasok ng bahay, maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon sa loob ng 20 segundo o kaya mag-alcohol o sanitizer. Isprayan ng disinfectant ng mga sapatos at iwan ang mga gamit sa may pintuan. Maligo at ilagay ang pinaghubaran sa hiwalay na laundry bag at labhan agad. Ilagay sa hiwalay na tapunan ang mga gamit na gloves at face masks sa loob ng 3 araw bago itapon at ipakolekta. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin.
glory, O God. We give you all the highest praise and honor, mighty God. Hallelujah. Patuloy ka, Panginoon, ang pinupuri. Patuloy ka po namin tinataas sa Panginoon. You are mighty to save, Jesus. You're mighty to save, O God. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Thank you so much, O God. Yes, O God. Hallelujah. Tunay na Panginoon, hindi ko lamang Panginoon ang ilang tagapagligtas.
Tayo po ay manalangin sa ngayong umaga. Tayo po ay dudulog at lalapit sa ating Panginoon yung lahat ng bagay na ating pong pagkatiwala sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, banal, na walang katulad at makapangyarihan. Sa ngayong umaga, Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyong banal na trono na mayroon pong pagpakumbaba sa aming pong mga buhay at pagkakilala sa iyo na ikaw, Panginoon, ay nag-iisang Diyos, banal at makapangyarihan. Ama, amin pong idinudulog sa iyo ang aming pong bansang Pilipinas na sa ngayon, Panginoon, ay nakaharap sa crisis dahil po sa pandemic na lumaganap sa aming pong bansa. At higit sa lahat, Panginoon, maapektuhan ang hanap buhay ng mga tao, mga negosyo, at lalo, Panginoon, nahirapan ang aming pong bansa sa financial na pangailangan. Subalit, naniwala po kami, Panginoon, na mayroon kaming Diyos na mayaman, na pwedeng lapitan, saligan, sa lahat na nangyayari sa aming pong mga buhay. Ama, salamat po sapagkat hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan man. Patuloy ng iyong mga kamay, siyang patuloy na inaabot mo sa amin na nag-aanyaya na kami, Panginoon, wala po kayong ibang saligan, asahan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Ingatan mo po, Panginoon, ang aming pong Pangulo, ang aming pong mga kapulisan, kasandaluhan. Ingatan mo rin sila, Panginoon. Patuloy mo silang proteksyonan, lalo, Panginoon, ang aming pong mga doctors, nurses, na kung saan, Panginoon, sila po ang nangasiwa upang alagaan, Panginoon, ang mga taong mayroon pong COVID, Panginoon. Dalangin ko po, bakoran po yung kapangyarihan ang kanila pong mga buhay. Amin po silang inaasa sa iyo na ikaw po, Panginoon, sa patuloy na mag-iingat at magabay sa kanila, Panginoon. Kahit po yung aming po mga drivers, Panginoon, ng mga ambulansya, janitors, messengers, lahat, Panginoon, na sa loob pa ng hospital, dalangin ko po, patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Bakoran po yung kapangyarihan. Sa ngayong umaga, sa mga taong nanonood po sa kanilang pong tahanan at mayroon po silang nararamdaman sa kanilang pong panglupang katawan, hiniling ko po, Panginoon, na iyon na po ang iyong makapangyarihang kamay na hipuin, Panginoon, ang buong katawan po nila upang kanila pong maranasan, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Financial na pangailangan, Panginoon, alam ko po, ramdam po namin, Panginoon, ang pangailangan ng bawat isa dahil sa pangyayaring ito. Dalangin ko po, Panginoon, ikaw po ang patuloy na mag-supply sa kanila, Panginoon. Higit ang kalakasan na nagmumula sa iyo at higit sa lahat, Panginoon, na ang buhay po namin ay ipagkatiwala po namin sa iyo. Alam ko po na mayroon ko pong magagawa sa aming pong mga buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming pong tagapagsalita sa ngayong umaga. Ikaw po ang patuloy na manguna sa Kanya. Patuloy mong basbasan na Kanya pong labi upang sa mga salita na bumutawi sa Kanya pong mga bibig. Nasa makikinig, Panginoon, magsilbi po itong gabay, kapangyarihan upang kami, Panginoon, ay lubusang magtiwala sa iyo. Maraming pong salamat, Ama, sa iyong ginawa at gawin pa sa aming mga buhay sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Ngayong umaga po ay isang pribilehiyo at pagkakataon na makaharap kayo at patuloy na maipahayag ang salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Ang teksto po natin na pag-aaralan ngayong umaga po ay makikita po sa Romans chapter 8 verse 31 hanggang 39 na pinabagatan ko po itong in the midst of uncertainty, God's love is certain. Sa gitna po ng walang katiyakan, ang pag-ibig po ng Diyos ay tiyak. Tayo po ay manalangin, makapangyarihang Diyos, ngayong umaga, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sapagkat hindi po aksidente kung bakit kami ay nandito ngayong umaga, kundi ito ay kalooban po ninyo sa bawat anak po ninyo. Salamat po sa mga salita, salamat po sa iyo pong pagsama, salamat po sa iyo pong presensya at kapangyarihan na nasa amin pong kalagitnaan. Ito po ang aking pong panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. In the midst of uncertainty, God's love is certain. Almost 2 months has been challenging for many of us. Buwan na nagmarka po ng walang katiyakan sa maraming tao. Difficult questions are swirling. Will I or my loved ones contract the coronavirus? When will I be able to meet with my church family? Are my finances okay? Okay ba ang aking pinansyal na pangangailangan? Makakasama ko pa ba ang aking mga mahal sa buhay? Will the spread of the gospel be hindered? Yes. In the midst of all the uncertainties, Christians, beloved na mga anak ng Diyos, God love is certain. Ang pag-ibig ng Diyos ay tiyak pa rin sa bawat buhay po natin. So ngayong umaga, I have 3 points truth about our topic this morning. In the midst of uncertainty, God's love is certain. Masasabi ko pong refreshing truth po ito dahil ito po ay isang patutuo ni Apostol Pablo na kanya pong naranasan na sa kabila po ng mga bagay na naranasan po niya nung kanyang kapanahunan, nasabi pa rin po niya na siya po ay nakapagpatuloy hanggang sa wakas ng kanya pong buhay. Ang unang bagay o unang refreshing truth na gusto ko pong ipahayag sa bawat isa po sa atin ngayong umaga ay makikita po natin dito sa verse 31 hanggang 34 ng Romans chapter 8. Ganito po ang sinasabi po dito, babasahin ko po, madali lang naman ito. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Verse 34, sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. So ang unang bagay na gusto ko pong bigyan ng pansin po dito, ay ito pong sinabi niya po dito sa verse 31 hanggang 34 ng Romans chapter 8, God is for us. Ang Diyos po ay suma sa atin. Hindi lang po suma sa atin. Ang sabi po na ba kasulatan, ang Diyos po ay talagang forever po siyang kasama po natin.
Because He is our omnipresent God para sa atin bilang Kanya pong mga anak. So God is for us. Dito po sa verse 1, ang sabi po dito, nagsimula po sa Apostol Pablo po dito sa sinasabi po nating summative rhetorical questions. Na ang tanong po na Apostol Pablo po dito sa verse 31, what shall we say to these things? Ano ang masasabi natin sa mga bagay na ito? Sabi po na Apostol Pablo. So ang tanong na ito po ay tanong sa bawat mananampalataya ng ating pong Panginoon. Kung titingnan po natin sa mga previous na mga talata, nakikita po natin ing-aasyo ni Apostol Pablo o ng salita ng Diyos na talagang hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan kahit po sa gitna ng sinasabi po nating crisis na naranasan natin sa ngayon. Sa verse 15, ang sabi po doon, as children of God, we have been adopted into His family. So tayo bilang mga manampalataya ng Panginoon ay pinagiging ganap tayo ng Panginoon. Adopted sa pamilya ng Panginoon. Sa verse 17, we are co-heirs with Christ. Tayo po ay tagapagmana ng ating pong Panginoon. Verse 23, we have received the Spirit as the guarantee of final redemption. Sabi po ng verse 23, our prayers are taken off the Spirit and laid before God. At ang napaganda po dito sa verse 30 ng chapter 8 ng Romans, our future glorification is so certain that God speak of it as already having taken place sa ating po mga buhay. Kaya ito po yung mga talata na nagsasabi na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon sapagkat tayo po ay inaring ganap na ng Panginoon. Ibinilang niya po tayo na maging pamilya ng ating pong Panginoon. So if we take all these things into account, marirealize po natin that God has done so much for us to the extent that He gave His only begotten Son, ayon po sa John 3:16. So ang idea po natin dito, na talagang ang Diyos po ay totoo. At dahil siya po ay totoo, siya po yung Ama na nakaupo doon sa trono doon sa kanyang trono. Bagamat ang ilang mga kaaway po natin bilang mga manampalataya ng Panginoon ay they charge against us. He accused us. Pero sabi po ng Banal na Kasulatan, ang mga bagay na ito is unaffected because God the Father is for us. Hindi po ito magiging epektibo anuman yung kanila pong charge, anuman yung kanilang accusation po sa atin. And effective po ito sapagkat ang Diyos, ang ating pong Ama ay sumasa atin. Lalo't higit ang muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. He is very present in the right throne of our loving Father, ang ating pong Panginoong Hesus Kristo. Nang sabi nga ng mga kasulatan, He intercede us. Yes, sabi po ng mga kasulatan, we are eternally secure with no human being able to break the bonds of God's love for us. Tayo po ay eternally secure. No? Wala pong makakagalaw, makakapuksa po sa atin sapagkat tayo po ay balot ng pag-ibig ng Diyos. Secondly, God's love cannot be broken by disaster, death, or demonic power. Ayon po sa verse 35 to 39 ng chapter 8 ng Romans. For moves from men seeking to separate us from God. Marami pong mga tao ang ginagamit ng kaaway para tayo po ay paghiwalayin sa Panginoon. Iba't ibang mga bagay ang ating naranasan para lang tayo ihiwalay sa Panginoon. Pero salamat po sa Panginoon, sabi po na Apostol Pablo, yung pag-ibig ng Diyos cannot be broken by any disasters,
any death or demonic powers. Sabi po ni Apostol Pablo. To other catastrophes threatening to do us. Sabi po ni Apostol Pablo, itong ating naranasan sa ngayon ay masasabi po nating tumultuous items na para bang kahit tayo mga manampalataya, tayo po ay parang minsan ay napapanghinaan na po tayo. We discourage. But Paul uses them as a means to strengthen and stir our heart by asking a series of questions. Sabi po ng mga talatang na papaloob po dito sa chapter 8 ng Romans, verse 31 to 38. Who shall separate us from the love of Christ? Sino ang makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo sa atin? Ito po yung sinasabi po ng banal na kasulatan, shall tribulation, distress, persecution, famine or nakedness, danger or sword. All these things, sabi po ni Apostol Pablo, ay mga kapamaraanan ng sanlibutan, mga kapamaraanan ng kaaway para i-threaten yung ating pong buhay. Pero para kay Pablo, ito po ay isang kagandahan para kay Apostol Pablo. Sabi niya, even if we suffer to the point of death, whether for the Lord, persecution, war, natural disasters like coronavirus, we will remain in God's love. Mananatili po tayo sa pag-ibig ng Diyos because we have certainty through this perilous time. Kahit po sa kinakaharap po nating krisis sa panahon natin sa ngayon, sabi po ng mga kasulatan, mayroon po tayong katiyakan sapagkat may Diyos po tayong higit kahit pa sa virus na ito na lumalaganap sa buong mundo. Greater is He that is in us than he that is in the world. Kahit po tayo ay may kakayahan, may kapangyarihan para hindi po tayo mawasak, para hindi po tayo mapuksa, at para hindi po tayo mapahamak ng pinagdadaanan po natin sa panahon natin sa ngayon, sapagkat alam po natin, God love us. Mahal po tayo ng ating pong Panginoon. The Lord has not abandoned us. At yan po ay napapatunayan po natin sa ngayon. Almost 2 months na tayo po ay nakakaranas ng ganito pong sitwasyon sa buhay. Pero kailanman na hindi po tayo iniwanan ng Diyos. Kailanman ay hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Nandyan ang pagsapupo ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kahit po sa pinansal na pangangailangan, dumarating lang po ang pangangailangan po natin sapagkat yun po ay gawa ng Panginoon dahil gustong patunayan ng Panginoon na tayo po ay hindi po niya iniiwanan kahit po sa gitna ng sitwasyong kinakaharap po natin sa ngayon. God has not abandoned and forsaken us. Opo, the coronavirus and the toil this pandemic brings is no match for God. Wow. Wala po. Ni katiting ay hindi po pwedeng ikumpara sa Diyos itong coronavirus. Ni katiting ay wala po siyang laban sa ating Panginoon sapagkat kahit pa yung mga spiritual realm, no match for God. Yun pang sabi po ng verse 38 and 39. Dahil kung ano po yung ginawa ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ni Kristo has established a band of love na kailanman hindi po ito masisira at mawawasak at mapaghihiwalay ng anumang nararanasan po natin sa panahon natin sa ngayon. God's love cannot be broken by any disasters, death, or demonic powers. Then the last, God's love merits our praise. Although it may be hard to look at what's going on in the world and in our nation, damdam pa rin po tayo
doon sa sinasabi ni Apostol Pablo, we are more than conquerors. We are more than conquerors. Sabi po ng verse 37, so the perspective from God's heavenly throne room is that we are citizens of the heavenly kingdom with the King sitting above. He loves us beyond and through our present situation. And for that, brother and sister, we can praise and proclaim God to the world that is groaning together and in bondage to corruption. Pero sabi nga, Pastor, how can we praise God when things are locked down because of this pandemic? The Bible has the answers. We are to praise God at all times, not because of what He does, but because of who He is. Pwede po tayong makapagpuri at makapagsamba sa Panginoon kahit panaranasan po natin yung lockdown dahil po sa sitwasyon natin sa ngayon. Makapagpupuri pa rin po tayo dahil nararanasan at tanas po natin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung sino siya at ano ang kanyang pupwedeng gawin sa gitna ng krisis na ito na ating nararanasan. Yes, no matter what you are going to face, especially the crisis that we experience today, beloved in Christ, you are not going to face it alone. Hindi po hahayaan ng Diyos na tayo lang po ang haharap nito. Hindi hahayaan ng Diyos na mag-isa po tayong paglabanan o labanan itong crisis na ating naranasan. Sabi nga ng Exodus, siya ang makikipaglaban sa atin at hindi tayo ang makikipaglaban sa coronavirus, kundi siya ang makikipaglaban po sa atin. Because God is with us and He never leave us nor forsake us. God bless everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Makapangyarihang Diyos sa pangalan ni Jesus. At sa pagkikipisa na ipangdiwang banal, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri, Panginoon, sa inyo. Sa isa pong pagkakataon muli na ibinigay po niyo sa amin at ipinapahayag, Panginoon, na wala po kaming pwedeng gawin sa aming po mga buhay kahit po sa gitna ng crisis na ito, kundi ang patuloy na magtiwala, manampalataya, Panginoon, sa inyo. At ibigay ang lahat ng bagay sapagkat alam po namin wala pong imposible, Panginoon, sa inyo. Lahat ay posible, Panginoon, kahit pa sa kinakaharap po naming krisis sa panahon namin sa ngayon. Lord, ngayong umaga, pagpalain mo po ang mga salitang ito. Nawa ang mga salitang ito ay magbigay uli ng comfort. Magbigay ulit, Panginoon, ng spiritual na kalakasan, Panginoon. Idea, Panginoon, para lalo po naming harapin anuman, Panginoon, ang aming pong madadaanan pa, Panginoon, ng mga krisis sa aming pong mga buhay. Thank you, Lord, dahil ang mga salitang ito, Panginoon, ay nagbibigay po sa amin, Panginoon, ng panibagong pag-asa. Nagbibigay po sa amin ng kapayapaan, Panginoon, na wala po kaming ibang pupwedeng gawin kahit po sa gitna ng krisis na ito, kundi ang patuloy na maitaas ang iyo pong pangalan, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Dahil alam po namin, hindi ka, Panginoon, nag-iiwan. Hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Salamat po. Ito po ang ating pong panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Magandang umaga po sa bawat isa.